na yung pagbebenta ng anak ay isang krimen. Whatever reason the parent may have, hindi niya dapat ibenta ang kanyang anak. Kinakailangan na mahuli, mapanagot yung pong mga individuals o mga grupo na sangkot sa illegal na pagbebenta ng mga bata, especially online. There are some Filipinos who went to, I think, Cambodia or Thailand. Sila ay inoferan ng trabaho. So pagdating doon sa ibang bansa, ay iba yung kanila pong pinasukan na trabaho. It's not the same as what was earlier discussed with them. Nung nakarating sila sa ibang bansa, dinala pa sila sa ibang lugar. I think this is what's good about this interview. It gives us the opportunity to inform the public kung ano ang gagawin nyo kapag meron kayong nasususpek. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Assistant Secretary Irene Dumlao, Assistant Secretary for Disaster Response Management Group and the official spokesperson of the DSWD. Para po sa mga viewers po natin, ma'am, na maaaring hindi pa po sila ganun ka-familiar po sa issue na hinahandle po ng RRPTP, pwede niyo po bang mapailiwanag po in simpler terms kung ano po yung konsepto po ng human trafficking? Unang-una, nais ko munang banggitin ang programa ng DSWD. This is the Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Comprehensive program ito on social protection na nagpro-provide ng adequate and timely interventions, particularly on recovery and reintegration of individuals who have been trafficked o nakaranas ng o sumailalim sa human trafficking. Itong programa na 'to, holistic ito, na kung saan meron tayong comprehensive package of services na binubuo ng medical, kasama na rin ang educational, psychosocial, and other services that may be provided by a multidisciplinary team. This may also involve legal services para sa mga naging biktima or victim survivors ng human trafficking. Ibig sabihin po si RRPTP po is mostly focused po siya on the recovery side po ng mga victim survivors po na nag-undergo po ng any human trafficking cases. Not only recovery, but it also involves reintegration. Kasi yung pansamantalang paninirahan ng isang victim survivor sa isang residential care facility ng DSWD ay temporary lamang. Eventually, re-reintegrate o babalik doon sa kanyang pamilya, doon sa kanyang komunidad, yung isang victim survivor. Kaya kinakailangan din na mai-prepare din ng DSWD yung community and yung family para mawala yung discrimination, mawala ang stigma, at matanggap yung individual or yung victim survivor. Mahalaga kasi yon in the restoration of the normal psychosocial functioning of an individual, no, para tuluyan siyang makarecover from the traumatic incident, ay mai-welcome siya o how do you say it, i-welcome or makauwi siya ng maayos, no? At tanggapin uli siya ng kanyang pamilya. I could probably cite examples of that. Halimbawa, ang isang victim survivor, maaring napalayo siya sa kanyang pamilya because nga of trafficking. And in the period na wala siya sa kanila dahil she's forced to do labor, pwedeng napagsamantalahan. And that individual may be married. Pwede siyang may anak din. So, na-rescue natin siya, dinala sa ating center para makarecover from that incident. At kahit sabihin natin siya ay nakarecover from that traumatic experience, paano naman yung pamilya? Paano yung kanyang mga anak? So, kinakailangan na merong intervention din para doon sa pamilya, para tanggapin siya. At hindi siya ma-discriminate upon, no, ng kanyang own family members. So, yeah, kaya comprehensive yung recovery and reintegration program for trafficked persons.
Ibig sabihin po yung recovery and reintegration, di lang po talaga siya dun sa victim survivor. Even sa family po or community, may involved din po pala na recovery and reintegration. That's why it's a holistic approach. Baka pwede po kayo magbigay po ng mga certain examples po or types po ng human trafficking. Kasi baka po sa iba, hindi po nila alam kung ano po yung meaning ng human trafficking or kung ano po yung mga certain instances or cases po na pwede na pala siyang ma-consider as a form of human trafficking. Well, isa sa mga halimbawa na actually you could Google on this, there are some Filipinos who went to, I think, Cambodia or Thailand. At sila ay inoferan ng trabaho. So pagdating doon sa ibang bansa, ay iba yung kanila pong pinasukan na trabaho. It's not the same as what was earlier discussed with them, no? So, nung nakarating sila sa ibang bansa, dinala pa sila sa ibang lugar, no? Kaya, yun nakikita natin, no, that qualifies as a human trafficking because sila ay nalinlang, napaniwala na merong job opportunity sa ibang bansa. But apparently when they reach the area ay iba yung, trabaho na, kinaharap nila. Based po sa mga cases po na na-handle po ni RRPTP, ano po yung usual na cases po or type of human trafficking po na sa tingin niyo po is mas rampant po compared to the other types po? Batay dun sa aming monitoring ano, yung mga in-assist ng DSWD, madalas, o karamihan ay mga kababaihan na ang edad ay 17 to 30 years old at sila ay, na-traffic o mga victim survivors, na kung saan sila nga po ay pinilit, nalinlang, na-threaten na magtrabaho sa mga, bars. At ang ilan naman ay sa online, nag-engage into online sexual exploitation. Aside from mga kababaihan po, ano po yung mga groups of people or demographics po na pwede po natin ma-consider as pinaka-target or parang pinaka-vulnerable po when it comes to human trafficking? Well, based on our records, ang pinaka-vulnerable yung mga kababaihan. Their age, ranges nga from, 15 to 30 years old. Nabanggit niyo po kanina po na yung mga kababaihan po na ito is na-traffic po sila when in the form of online sexual trafficking po, no? Paano po nag-ooperate po yung ganito pong klase ng krimen? Well, merong kaming mga in-assist ano, mga victim survivors ito, na kung saan, unfortunately mga family members nila ang, um, nag-engage, sa kanila to do online sexual exploitation, 'no? Ang ibig sabihin, just to simplify, sila ay, may audience, may capture audience sila sa internet and, I don't know if I could say it, but, they're asked to perform sexual acts, or they're asked to show some of their private parts, and that, is already, online sexual exploitation. And, nagagawa nila ito dahil 'pag minsan, kanilang mga kaanak o relatives ang, nag-e-engage sa kanila sa mga ganitong mga gawain. Hindi lang po ito applicable po sa mga adults na po, no? Kahit po sa mga bata, nangyayari din po ba yung ganitong klaseng trafficking? Yes, nangyayari rin ito sa mga bata. Bukod po dun sa mismong act po or dun sa mismong crime po na nangyari, based po sa mga cases po na yun po na-handle niyo po na when it comes to recovery, ano po yung kadalasan po napapansin niyo na emotional, psychological, or social effects po na nararanasan po ng mga trafficking survivors? For victim survivors, magkakaiba yung kanilang ipinapakita ano, na behavior. Kasi meron yung mga, willing to perform acts tantamount to human trafficking. Meron naman yung mga na-force, meron yung mga napilit. At sila usually ang, sobrang nakakaranas ng trauma o ng anxiety o ng pagkabahala. Meron gaya ng sabi ko, meron naman yung mga, they think it's normal, 'no, kasi based doon sa information that they've gathered, it's something that's being done, it's the norm already, 'no, especially 'yon yung dun sa online.
So, magkakaiba ng reaction, magkakaiba ang ini-exhibit na behavior, kaya ang ating pong mga social workers, magkakaiba rin ang case management approach. Kapag po may naligtas po kayo na isang trafficking survivor, ano po yung pinakamalaking hamon po na kinakaharap po ng RRPTP when it comes po dun sa pagbangon nila, recovery, and pagbalik po nila dun sa normal po nilang pamumuhay? Well, magkakaiba. Again, magkakaiba. It really varies kasi each individual has different coping mechanisms, no? Kaya yung challenges really differ from one victim survivor to another. Pangalawa, magkakaiba ng mundong ginagalawan, no? They come from various ecosystems, no? Meron sigurong nurturing environment, yung iba wala. And we always look at the root causes of why a victim survivor engage in such an activity para matukoy natin ano yung karapatang intervention para sa kanila. How we will design the recovery and reintegration plan for them and the their respective family and community. So, going back no to the challenges that we may be facing, again, uh, depende kasi the challenge may come from the individual who may have the difficulty to cope or recover. The challenge may also come from the family who may not be so accepting of the fact that itong naranasan ng kanilang kaanak ay hindi nila kasalanan. Kasi pwedeng i-blame sila, no? Dahil dun sa kanilang naranasan. Pwedeng the challenge could also come from the community where there's stigma, discrimination. So again, the challenges differ from one victim survivor to another. Kaya po, hindi lang po pala yung rescue yung mahalagang part. Pati po pala yung reintegration talaga, mahalagang part din The talaga rescue siya. is just one phase. The reintegration is the more challenging one, no? Because there's no specific timeline for the reintegration process. There's no specific timeline for a particular individual to recover from this traumatic experience, especially kung siya ay napuwersa, siya ay pinilit, siya ay nilinlang to perform such acts that falls under trafficking in persons. Sa opinion niyo po, bakit po kaya, sa kabila po ng mga batas, yung sa mga awareness campaigns po na when it comes to human trafficking, bakit po kaya sa tingin niyo patuloy pa rin po yung mga kaso po ng human trafficking sa bansa po natin? Well, magkakaiba. Based sa amin pong mga conversations, also magkakaiba rin. And research, based on our conversations and researches with various sectors, magkakaiba rin kasi yung reason kung bakit meron mga trafficking in persons cases. Pwedeng kakulangan sa impormasyon, kakulangan sa access sa essential services, kakulangan ng mga opportunities din. That's why people are lured to such acts. Nabanggit niyo po kanina na iba't iba po yung timeline po nung sa reintegration process. There's no specific timeline. Pero may mababanggit po kayo kaya sa amin or mai-share po kayo sa amin na kung gaano po katagal yung naging reintegration process or even the recovery po ng isang trafficking survivor? It could take years. Kasi again, depende yon dun sa coping mechanisms nung victim survivor. Depende rin doon sa coping mechanisms din nung kanyang family at ng community. So, hindi mo kasi pwedeng i-force. Kaya nga yung ating case management approach is always centered on the survivor. And dapat rights-based yung ating pong mga interventions. It would really depend on their needs. Kaya it would really take time. Another area po na gusto po naming malaman po about po sa human trafficking is yung child trafficking po na nabanggit na rin naman po natin kanina na bukod po sa mga adults po, pati po pala yung mga bata is very vulnerable po sila sa pagiging exploited or pagiging traffic po. Ano po yung usual po na warning signs po kayo na pwede niyo pong ma-share para po mabantayan po ng komunidad pagdating po sa mga bata na hindi po sila ma-traffic or ma-exploit? Ang mga bata kasi, well, physiologically, psychologically, hindi pa nila lubos na nauunawaan yung mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. They are at that stage in their life where their development is still in progress.
Kaya maraming mga bagay ang hindi pa nila alam or 'pag minsan ginagawa nila, pero hindi nila nauunawaan kung ano yung mga repercussions or consequences ng mga actions na ginagawa nila. That's the reason why DSWD always says, "It takes a village to raise a child." Kinakailangan yung pamilya, yung barangay, yung immediate community, yung school, and all of those inside that ecosystem ay dapat tulong-tulong na binabantayan ng isang bata. I think that's very, important. Mahalagang, maano natin 'to, ma-state, oo. Kasi, um, yung bata hindi niya alam, kung trafficking in persons na, 'no, yung nangyayari. And, the only way that or the probably, going back to your question, papaano natin malalaman, paano natin ma-distinguish, 'no? Um, again, it goes back to raising awareness. First, inside the family, because the parents are the first teachers of a child. And dapat 'yan sinesekundahan o ini-strengthen ano, ng school. Doon din na makapag-provide din ng information ang ating pong mga duty bearers in the school kung papaano ba maprotektahan ang isang bata from all forms of abuse. And, gayon din yung community. We need to strengthen. We have the Barangay Council for the Protection of Children. Binubuo yan ng iba't ibang mga, local officials. Dapat alam din nila kung papaano mai-disseminate yung information on how to prevent all forms of abuse against children. So, sa pamamaraan po na iyan, maiiwasan natin at mapre-prevent yung again 'no, yung lahat ng, uri ng pag-aabuso laban sa o lahat ng uri ng pag-aabuso sa isang bata. Since nasa usapin na rin po tayo ng, yun nga po, child trafficking, isa po sa mga parang pressing issues po ngayon sa bansa natin yung lumalaganap po na pagbebenta po ng mga newly born na mga sanggol, gano'n. Tas yung ganito pong klaseng transaction is nag-ano na rin po siya into online transactions na may isa pong nakita na parang page kung saan binebenta po yung mga bata o mga hindi pa nga po pinapanganak, parang binebenta na po. Paano po nai-involve po si RRPTP sa ganito pong issue? Well, una, nais nating sabihin na yung pagbebenta ng anak ay isang krimen at hindi dapat ito gawin ng isang magulang sa kanyang anak. Whatever reason the parent may have, 'no, hindi niya dapat ibenta ang kanyang anak. Yan yung laging sinasabi ng DSWD. Now, in case merong mga ganitong mga, incidents, of course, we work with the law enforcement agencies kasi kinakailangan na 'no, mahuli, mapanagot yung pong mga individuals o mga grupo na sangkot sa illegal na pagbebenta ng mga bata, especially online. So, saan po pumapasok si DSWD? We provide, legal ano, assistance para doon sa bata ano, we help in the case build up and in the filing of appropriate charges against the parents. Now, pumapasok din si DSWD, hindi sa recovery and reintegration program for trafficked persons na, but well, you could say it's still part of it. Pero yung bata kasi, by, virtue of well, the state has the responsibility to take custody over the child, 'no. So, dinadala namin siya sa aming pong mga center and, nag-a-identify kami ng alternative childcare. So po puwedeng, ma-issuehan 'yan ng certificate, declaring the child legally available for adoption. But it's a different process 'no, kasi papasok na siya doon sa alternative childcare. That's for the child who was a victim. How about po if yung may isa po kasing issue din po na related po dito. Bale yung bata po is mapupunta po siya sa pangangalaga po ng DSWD. How about po kapag minor po yung parent na nakita po sa isang entrapment operation na binebenta niya yung anak niya? Saan po mapupunta yung minor po na parent? Okay, of course there's, a separate law for that ano, kung, in conflict with the law yung minor, so papasok na siya under the Juvenile Justice and Welfare Act. And of course,
while depende again sa age niya, 'no? Kasi under the Juvenile Justice Welfare Act kung, below 15 years old, 12 to 15, 'no, walang criminal liability yung, minor. Pero magkakaroon yan ng intervention plan kaya dadalhin sa Bahay Pag-asa. Pero kung halimbawa 15 to 18 at alam mo na if there's discernment. So, if there's discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will, assign ano, o the CICL in a rehabilitation center for youth. So, again, it's a different law already that covers, that, procedure. But kung halimbawa, ah, sabihin na natin, nasa 17 years old, sabihin natin 17 years old, for purposes of discussion, um, dadalhin siya sa RRCY kung nalaman ng court na merong discernment, i-a-assess 'yan 'no, i-a-assess kung, yung bata ba ay puwedeng isama doon sa magulang o ihiwalay na kung pipirma na siya ng involuntary commitment ano. Kasi pupuwedeng biktima siya ng ayaw niya yung bata 'no. Again, case to case basis kasi ito. So kung pumirma yan ng involuntary commitment, yung bata ay dadalhin na sa amin pong center and isa-subject for alternative childcare. So again, case to case basis. Iba-iba po But talaga yung it becomes approach. complex, because of the compounded risk and there will be different treatment already for that. But ang mahalaga dun, yung case management na gagawin ng social worker. Kasi again, for a child ano, it is for the best interest of the child always to grow and develop with the biological parent. So yun yung mga cases na tinitignan natin. Bale, paano naman po kapag sa side naman po ng isang tao na for example lang po, since nasa child trafficking, infant trafficking po tayo. Paano naman if ever po na meron po siyang alam or meron po siyang knowledge about sa tingin niya or suspected na may nangyayaring child trafficking or infant trafficking, maybe online or around their area, saan po sila pwede pong lumapit if in case po na may ganito po silang suspicions? Okay, I think this is, what's good about this this interview. It gives us the opportunity to inform the public kung ano ang gagawin niyo kapag meron kayong nasususpect or you think it's unusual, that's unusual activity being done in social media or even outside social media. Kung halimbawa, nakita niyo na merong nagbebenta ng kanyang anak, sa online, ipagpaalam agad, itawag sa Philippine National Police, sa National Bureau of Investigation para agad na maimbestigahan, 'no? Kasi sila ang gagawa ng pamamaraan para ma-investigate and of course ma-rescue yoong mga, bata, na victim ng human trafficking. Ibig sabihin po yung issue po ng human trafficking talagang effort din po siya ng iba't ibang, governing bodies po and Well, organizations. this is not just the responsibility of government agencies or instrumentalities, it's actually the responsibility of the entire nation. That is the reason why we would like to engage the public to participate, and always refer cases that they suspect falls within of cases that fall within human trafficking. Isa pa pong issue po na gusto po namin mapag-usapan po tungkol po sa trafficking is yung nagkaroon po ng recent issue na meron pong isang area po around, Bulacan na kung saan po may nakitang facility wherein meron pong nangyayaring illegal organ trade or organ trafficking, wherein marami pong mga tao na na pumupunta po sa area na yon tapos binebenta po yung part ng katawan nila which is kidney, yun po. So, ano po yung involvement po ni RRPTP when it comes po sa mga issues ng organ trafficking? Okay, kung halimbawa merong refer sa atin ang local social welfare officers 'no, na na-rescue ng mga victim survivors. So, dinadala natin sa ating pong mga centers, binibigyan natin ng, iba't ibang mga, assistance. Again, it's part of the recovery and reintegration program for trafficked persons. Um, it's a comprehensive package of services and isa sa mga interventions of course is yung temporary shelter, paninirahan muna doon sa ating, residential care center. Pangalawa, binibigyan natin ng livelihood assistance. It could be one of the interventions
Kasi again, inaalam natin ano ba yung root cause, 'no? Ano ba yung pinaka-reason kung bakit yung individual na yon ay ibinenta ang kanyang organ. So, if it's lack of opportunity, lack of resources, then tulungan natin siya na magkaroon ng hanapbuhay. Pupuwede rin na medical, kasi yung pagbebenta ng organ could have a medical repercussion or consequence, 'di ba, doon sa individual. So, we could also provide medical assistance. So again, it's a comprehensive package of services. It depends and it varies on the um, case management of the individual. Siguro po itong next question ko po maybe may obvious answer po siya pero since nabanggit niyo naman po. Dun po sa mga cases po na nabanggit po natin kanina like child trafficking, infant trafficking, organ trafficking, pati po yung online sexual trafficking po. Ano po yung usual po na naririnig niyo pong reason kung bakit po sila napipilitan or paano po sila napasok po sa ganong klase pong mga transactions or issues? Well, apparently it's lack of information. That's first. Hindi nila alam na may krimen, no, na kaakibat. Lack of information also kasi hindi nila alam na may consequences yung actions or yung kanilang mga gagawin ano, na mga activities. Lack of access to essential services. That's another thing. Lack of opportunity as well. So, because of that, they're driven to commit such acts. No? Since lack of information po yung nabanggit niyo po na parang pinaka-main reason din po, bakit po marami po tayong kababayan na napipilitan po sila na mapasok po sa ganito pong klase ng exploitation. Sa opinyon niyo po, gaano po kahalaga po yung public information and awareness po para po malabanan po natin yung mga ganito pong cases ng mga human trafficking? Napakahalaga ng information, no? Kasi doon nalalaman ng tao kung ano yung tama, mali. Lalo na para sa isang bata. So, kinakailangan na mag-guide kasi ang bawat isa sa atin. So, the only way to inform the public and educate the public is to provide the necessary information. Hinggil sa batas, hinggil sa um, mga consequences ng ating pong mga actions. So, again, it begins with getting the right information and being educated. So it means responsibility po talaga natin siya lahat na hindi lang po sa mga bata, hindi lang po sa kababaihan, kahit siguro po anong age po pwede talagang maging victim po ng Exactly, trafficking. kaya nga sabi ko nag-umpisa lahat sa tahanan, eh, 'di ba? Para yung bata mailayo from all forms of abuse, kinakailangan yung mga magulang na i-explain sa kanilang mga anak, ano-ano ba yung mga iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ano it's as simple as hindi ka dapat makipag-usap sa mga strangers, hindi ka dapat, tumanggap ng lollipop or ng candy from people you don't know, para hindi ka sumama sa kanila. It's as simple as that, 'no, maipaliwanag sa mga bata. And of course, impormasyon din hinggil sa, papaano ba ako maka-access ng tulong mula sa gobyerno? Meron akong sakit, papaano ba ako makahingi ng tulong? Para hindi ka na ma-force ano, hindi ka ma-force na ibenta certain part of your body. So, how do you avail of essential services from the government? So, mahalaga 'no, kaya lagi kami sa DSWD lagi naming sinasabi yung tamang tulong para sa ah, there's tamang tulong sa tamang impormasyon. Likewise, for an individual na sabihin nating, kinakailangan niyang makapag-aral. Papaano ba ako makakapag-avail ng mga scholarship programs, ng mga educational assistance, para hindi na ako mag-engage into online sexual exploitation? So, 'yan napakahalaga talaga ng impormasyon. Aside po from the role po ng family nung at nasabi niyo po kanina yung parents po ang pinakaunang teacher po ng kanilang mga anak. Ano naman po sa tingin niyo yung kahalagahan or if meron po kayong one thing po na gusto pong sabihin sa community naman po, sa kung ano po yung papel nila sa pagtulong po sa mga survivors na makabalik po sila dun sa normal po nilang buhay? Okay. Napakahalaga din ng role ng community
for the reintegration of victim survivors into their respective communities. Kinakailangan na matanggap natin, no? Matanggap natin sila sapagkat kung ano man po yung kanilang na-experience o kanilang naranasan ay hindi po nila kasalanan. They are victims of circumstances. Kaya huwag po natin silang discriminate, tanggapin po natin sila, tulungan po natin sila maghilom at maka-recover. And how do we do that? Is ipakita natin na hindi natin sila kinukutya at hindi natin sila gina-judge. Tsaka hindi rin po natin sila bini-blame po 'no, sa nangyari po sa kanila. Katulad po nung nasabi niyo kanina na baka ang first response po nila is mag-victim blame. Pero sobrang halaga po talaga ng role din po ng community. Yes, kaya again dapat tulong-tulong, no, yung family, the community, para maka-recover ang isang victim survivor ng human trafficking. Para po sa panghuli po nating question 'no, baka meron po kayong message po para po sa mga tao na maaaring makapanood po ng episode and isa po silang, trafficking survivor. Ano po yung mensahe niyo po na gusto niyo pong maipaabot po sa kanila? Actually, I'd like to take this opportunity to inform the public na meron po tayong hotline number. Meron tayong action line against trafficking. Meron tayong you just dial 1343. Dial 1343, it's our action line against trafficking. So kung meron po kayong mga naobserbahan, you suspect na it's a trafficking case, you suspect na parang napipilit, nalilinlang, o nati-threaten ng isang bata o isang individual na sumama sa isang grupo or individual, i-report nyo lang sa 1343. It's the action line against trafficking para sama-sama po natin aksyonan, tugunan, at solusyonan ang problema ng human trafficking. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!